Kindly approach po si Mother Sam, okay? And also Sister Grace para ma-include po ang inyong pangalan. Pero mahalaga po siyempre meron kayong FB account. Ano? Pero kung wala naman ay pwede nyo hong i-approach na lang sina Sister Grace para maitala yung inyong makuha po yung inyong mga orders. Kasi ngayong Pasko ay magandang opportunity na kung magbibigay ko tayo ng mga gifts sa mga loved ones natin, ay imbes na ang bigay natin ay halimbawa mga gamit sa kusina o mga damit. Yes, of course, hindi naman masama yung mga yun, okay naman po. Pero bakit hindi mo natin sila regaluhan ng parang sa kanilang mga spiritual na buhay? Nabasa ko na ho yung libro, actually, dahil po na-assign po ko ni Pastor Melden na magbigay ng live book review during the launching tomorrow night. Kapakisama rin po sa prayers po yun. Kaya ho, masasabi ko na talagang yung libro na yun, it speaks of the full display ng providence ng Panginoon Diyos. It's about the book of Esther po kasi yun. I'm sure nabasa niyo na po yung book of Esther. At yun ho ay pagpapakita ng sovereignty in the providence of God in the lives of His people. Na even the disobedience of His own people and the evil plots of the enemies of His people will never block yung providential plan ng Panginoon Diyos. And in the end, ang panalo pa rin ay ang Diyos. At ang kanyang mga anak is continually protected by the providence of God. Kaya, yung libro na yun po ay, I think, will be one of the best gifts that we can give sa mga friends and loved ones natin. And it will also help them understand kung sino ang Diyos. No? Kasi very gospel-centered din po yung libro na yan na ginawa po ni Pastor Mel. Okay, so yung mga nakapag-order na ho, tomorrow kukunin na po namin doon yung mga books para within the week or by Sunday ay pwede nyo na po makuha yung in-order po ninyong libro. Okay? So, praise God for that. Also, maraming salamat din po sa mga prayers po ninyo na i-post ko doon sa ating chat group na I was asking for prayers for my teachings doon sa retreat ng Burning Bush sa Los Baños. So maraming salamat na tunay na naramdaman ko yung inyong mga panalangin during the 2 teachings na na-share ko po doon sa retreat sa Los Baños. So hopefully okay pa yung boses ko for today. So ayan ho, tayo ho ngayon ay we will now return to our series Romans 8. And we are now in verses 29 and 30. Ito ho ay aking pinamagatang God's saving purpose from eternity past to eternity future. So basahin mo natin o tignan mo natin yung Romans chapter 8 verses 29 and 30. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. And this whom He predestined, He also called. And this whom He called, He also justified. And this whom He justified, He also glorified. Kaya tayo sandaling manalangin. Panginoon, dakilang Diyos, salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po aming Ama sa inyong pong kadakilaan sa aming mga buhay. Hindi kami karapat-dapat sa anumang blessing na aming natatanggap. In fact, we deserve the opposite, and that is your wrath, and that is your judgment. Pero maraming salamat that because of your mercy and loving kindness through Christ Jesus, you raise us up together with Him in the heavenly places. And thank you, Lord, that our
salvation is purely by your grace, through faith, and not of ourselves. It is not of our own doing, lest anyone should boast. It is only, Lord, solely because of your gift. Regalo dahil kay Kristo. Kaya Panginoon, muli, maranasan namin ang inyong biyaya sa pag-aaral po namin, Lord, ng inyong salita, lalo na po patungkol sa kaligtasan na inyong nailatag na para po sa inyong mga anak. Bigyan niyo kami ng inyong karunungan, pagkalooban niyo kami, O Diyos, ng puso na handang makinig at sumunod, Panginoon. At patuloy na dahil po sa mga matutunan po namin ngayong umaga, ay mas lalo kaming maging mapagpasalamat, Panginoon, sa magpasawalang hanggang pagpapala na inyong pinagkakaloob po sa amin. Sa inyo lamang, O Diyos, ay amin pong binabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa makapangyarihan at matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Thank you. So sa next slide ho, makikita ho natin just a brief summary of what we saw, yung ating pong nakita nung nakaraang linggo sa pinag-aralan po natin mula sa Roma 8:28. At niliwanag ho ni Pablo doon na ang Panginoon Diyos ay meron pong mabuti at dakilang layunin para sa lahat ng mga mananampalataya. At pinakikilos niya ang lahat ng mga pangyayari sa ating mga buhay para sa ating kabutihan at syempre para po sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ho, ang sinabi roon sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Bagamat napakaganda ho ng Romans 8:28, naniniwala ako na ang Romans 8:29 and 30 is even more amazing. Mas lalong kahanga-hanga dahil sa mga verses na ito na ating pag-aaralan ngayon ay sinasabi sa atin kung ano yung mabuti na binabanggit doon sa Romans 8:28. Ano yung mabuti na talagang binigay ng Diyos, inihanda at pinapreserve ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ano yung perfect na layunin at plano ng Diyos na siyang gumagalaw behind the scenes ng ating mga buhay. Di ba kadalasan po nakikita lang natin, syempre yung kung ano yung nakikita ng mga mata natin. At minsan, doon natin ginajudge yung dealings ng Panginoon sa buhay ko natin. Doon natin hinuhusgahan na, ganito pala ang Diyos. Pero, yun po ay mali. Maraming mga bagay na hindi mo natin nakikita na ginagawa ng Diyos. Behind the scenes. And in fact, yung mga iba nga, nagawa niya na eh. Sabi nga ho ni Pastor Mel doon sa libro niyang Providence Sinat, that as far as God is concerned, everything is already history. Everything is already history. Kasi alam mo niya yung nakalipas na. Para sa kanya, nangyari na yung mga yun. Yung mga mangyayari pa lang sa buhay natin ngayon, as far as God is concerned, nakita niya na yung mga yun. Para sa kanya, nangyari na ho yun. Amen? So as far as God is concerned, everything is already history. Kaya ho, ang Romans 8:28 na ating tinalakay nung nakaraan, ay mahal na mahal po natin yung verse na yan. In fact, siguro kahit tayo ay natutulog, ay nakukote natin yung Romans 8:28 na yun. Pero, bihira po sa mga Kristiyano ang nakaka-quote ng verses 29 and 30. Ngayon, mahalaga ho na talaga iduduktong natin yan, yung 29 and 30 doon sa verse 28, dahil para maiwasan din po natin yung nagiging problema ng maraming mga tao na kung saan yung mga popular na mga verses ay nagagamit po out of context. Kaya ho na nag-greatly misunderstood yung mga verses na yun. Kaya ho ngayong umaga ay idodoktong ho natin yung pong verse 28 sa verses 29 and 30.
Ang verses 29 and 30 ay tinatawag ho ng maraming mga scholars as a golden chain of 5 links. A golden chain of 5 links. Or 5 undeniable affirmations of salvation. So, ibig sabihin, ito yung mga hindi maaring mabasag na mga affirmation ng salvation na ginawa ng Diyos sa atin. So, yung concept ko ay parang kadena. So, yung bawat mga 5 links na ito, ang Diyos ang gumawa. Ang pagkakaiba nga ng nito sa kadena ay hindi ito nangangalawang o humihina and then later on, magkakahiwa-hiwalay. Di ba, meron mo tayo mga ganong experience. Halimbawa ako, may aso akong malaki, nakailang kadena na ako na aking kinakailangang bilhin. Dahil masyado siyang malakas, nasisira ako, nakakawala. Hindi ho ganon yung kadena ng kaligtasan ng Panginoon Diyos. Yun ho ay nilikha ng kamay ng Diyos at itinaya ho ng Diyos ang kanyang integrity na yung kadena ngayon ng kaligtasan ay hindi ho, wala hong maaaring makaputol o makasira sa kadena sa mga 5 links na yan. Kaya ho, makikita natin yung kaligtasan ng Diyos ay mula ho sa eternity past all the way to eternity future. Kaya nga po yun yung aking ginawang title, God's Saving Purpose from Eternity Past to Eternity Future. Siguro lang po ay hinihiling ko lang po sa atin na talagang mag-double concentrate lang po tayo ngayon, focus, dahil yung ating titignan ho ay mga theological concepts and doctrines ng salvation. Okay? So, pag-pray mo natin na we will be able to focus and be attentive ngayon pong umaga nito para mas lalo ho nating madaling maintindihan, of course, to the help of the Holy Spirit. And makita rin po natin yung mga practical implications ng mga doktrina na ito. Well, itong mga doctrines na ito ay hindi lamang po para sa mga pastors or mga Bible students in the Bible school, pero ito ay para sa ating lahat. Dahil lahat po tayo will be benefiting. Sabi nga ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable. Amen? That the man of God may be equipped for every good work. So itong 5 golden links na ito ay tinitrace ho ni Pablo sa saving purpose ng Diyos. Mula ho eternity past papuntang eternity future. It began our salvation in the mind of God. At ito ay nagko-culminate in the glorification, pagluluwalhati sa ating mga katawan kaya sa mga naligtas na one day in heaven. Kaya ho, ang Biblia, ine-emphasize ho niya na ang kaligtasan po ay sa Diyos. Ito ay nagmumula lamang sa Diyos. Mula ho umpisa hanggang sa matapos, ito ho ay gawain ng Diyos. Hindi nyo ho niligtas ang inyong sarili. Hindi ho sinabi ng Diyos na yung kalahati gawin mo, yung kalahati naman gagawin ko. Hindi ho yun yung parang help yourself so that I will also help you. Hindi ho ganoon ang kaligtasan. So we were not saved by good works. We were not saved because we were better than others. We were not saved because we were good looking. Akala ko, yun ang dahilan kung bakit niligtas ako ng Diyos. Of course, hindi ko kayo naniniwala. Lord, help their unbelief. Joke lang. Wala akong anumang dahilan para tayo iligtas ng Diyos. Wala akong anumang dahilan na papasaw sa Kanya para tayo ay maligtas. God saved us for His glory. God saved us because of the riches of His grace sa buhay ko natin. Hindi mo naantig ang Diyos sa mga ginagawa natin, kaya naligtas tayo. In fact, yung wrath nga ng Diyos, di ba? Ang siyang nilagay niya
o pinaranas niya dahil sa kasamaan ng tao. Pero yung sa kabilang banda naman ng karakter ng Diyos, nandun po yung kanyang mercy and compassion. Pero yun po ay kanyang prerogative. Sabi niya, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion. Kaya ho, tinanggap natin ang kaligtasan, but the ability to do that, brethren, is even the work of God. Even the faith, the ability to have faith, galing ho yan sa Diyos through the Holy Spirit. And by His grace, pinahintulutan po niya na makita natin ang ating pangangailangan sa Kanya. Pag wala mo yung grasya ng Diyos, hindi mo makikita ang kailangan ng tagapagligtas. At tayo ho, sa Kanyang biyaya, tayo ay tumugon ng may pananampalataya. Kaya ho, pag tayo ay nasa langit na, sa araw na yan, wala hong anumang credit ang mapupunta ho sa atin. Kahit na 1% na attribute ng kaligtasan, wala hong mapupunta sa atin. Kaya ho, kung titignan po natin yung aklat ng Revelation, di ba, yung mga nandoon, sila yung nagpupuri. At lahat ng kanilang mga praise and honor and glory and power and dominion, lahat po yun nakadirekta sa Panginoon Diyos. Wala hong isang portion doon o isang section doon sa heaven na merong isang tao na binibigyan ng papuri o binibigyan ng acknowledgement. Lahat po sa Diyos, sa Kanya po lahat. Kaya in the next slide, when we read that God works all things together for good to those who love Him and are called according to His purpose, ang tanong, ano ba yung good na binabanggit that God is working on and working for His people? What is the good purpose that God has in my life? So yan po isasagutin ng ating pag-aaral po ngayong umagang ito. Makikita mo natin yan sa tinatawag mo natin na next slide, the golden chain of salvation. The golden chain of salvation. So we'll very quickly go through yung ating mga salient points ng ating outline. So nandiyan po una yung foreknowledge, yung predestination, yung calling, yung justification, and finally yung glorification. So atin mong isa-isahin yan, ano? Okay, so una ko, next slide ay yung tinatawag na foreknowledge. Ano ho ang sabi ng unang bahagi ng verse 29? For those whom He foreknew. For those whom He foreknew. Yung salita ho yan ay literally nanggaling mo yan sa dalawang words ho yan. Yung word na una, yung for, at pangalawa yung knowledge. So pag dalawang words, tawag mo natin yan ay compound word. No? So we get our word na yung sa Greek, yung ginosko. Pagka tinranslate po yan sa English, yun po yung knowledge na tinatawag. Yung word naman na for, F-O-R-E, ibig sabihin yan ay bago or before. So, pag sinabi mong foreknowledge, so pag pinagsama nyo yan ay magiging parang former knowledge. Pero yung word ho ay ginagamit para iparating yung idea ng ng intimacy and love sa isang relasyon. Okay, so yun po yun. Ibahagi ko lang po yung sinabi ni Pastor John Miller sa next slide. Sinasabi ko riyan, I believe that this idea that did God foreknow us, simply stated, is God choosing us. It's another way of saying that God chose you, but conveyed in the idea is that God chose you by setting His love upon you. At sabi niya, I don't know about you, but that just blows me away that God would love me and actually choose me or set me apart and make me His own. So, ginusto lang ng Diyos na tayo ang maging object ng Kanyang pag-ibig.
Yung kaninang kinote ko sa Etus na sinasabi raw na, I will have mercy upon those whom I want to show mercy upon. And I will be compassionate, and I will be loving to those whom I want to be compassionate and loving upon. Kaya ho, ito ay isang bagay na ina-express hindi lamang yung intellectual knowledge na beforehand alam na. It's more than that. Ang dinidenote po rito, pinapakahulugan, ay yung personal relationship of care and affection. Yung po yun. Personal care and affection. Kaya minsan, pag sinalin na po sa English, yung mga original na lengguwahe, nagkakaroon po ng tinatawag ng mga scholars na loss in translation. Di ba nangyari yun minsan, di ba yung sa Google, may mga translation yan, di ba? So, minsan nakakatawa yung how they translate. O may mga subtitles minsan doon sa YouTube. At pagka talagang alam mo yung sinasabi doon sa pinapanood mo, and then ikumpara mo doon sa subtitle, minsan nakakatawa no nakakainis. Dahil merong loss in translation. Nangyayari din po yan, sa mga, sa English Bible. Kaya mahalaga na nandyan yung mga Bible scholars na tumutulong sa atin, lalo na sa mga pastor na katulad ko, para alam talaga kung ano yung original intended meaning ng isang verse o ng isang passage sa Scripture. Kaya halimbawa, sinasabi sa Hosea 13, verse 5, kung saan sabi ng Diyos doon, I did know thee. Referring to Israel, no? Kilala kita, sabi niya. In the wilderness, in the land of great drought. So, pag sinabi ng Panginoon na kilala ko kayo, hindi lang kilala intellectually. Kung hindi ang ibig sabihin ng Panginoon Diyos, kayo ay pinili ko, kayo ay pagmamayari ko, kayo ay minahal ko. You are a chosen treasure. Sabi rin po ng Amos 3:2, sabi ng Panginoon dyan, you only have I known of all the families of the earth. Sabi naman ng NIV, yung translation niya ng Amos 3:2, you only have I chosen of all the families of the earth. So, nandun ho yung concept ng foreknowledge or foreknowing ng Panginoon sa kanila. Pero nandun po yung concept ng relationship of care and love to those na mga anak ng Diyos. Kaya nga, sinabi rin ni Paul sa kanyang version naman sa New Testament, kung titignan mo natin yung next slide, sa Ephesians 1:4, sabi niya, He has chosen us in Him before the foundation of the world. At hindi lang mo yan yung foreknowledge, no? Or intellectual aspect. Kundi binabagit lang po yan, if you would read the whole chapter ng Ephesians chapter 1, tinatawag tayong love by God. Nandun ho yung God setting His love to us. Bahagi ng kanyang pagkakilala sa atin. Now, sumunod ho na concept sa golden chain or link of salvation is the predestination of God. Look at verse 29 again, sabi yan, He also predestined. Yung term na predestined, okay, ay siyempre, yung pong prefix dyan na P-R-E, means before. And yung word na destination means your destiny. So before God determined, so it would be predetermined. God predetermines what He's going to do with those whom He would elect. Okay? Kaya sabi nga po next slide, sabi nga po ni Augustine of Hippo, St. Augustine, God elected believers in order
that they might believe, not because they already believe. God's choice of us precedes in every sense our choice of Him. Ibig sabihin, kaya po tayo, naging Christian, hindi ko dahil sa naisip ng Diyos, anyway, kikilala naman sa akin yan, so might as well piliin na rin siya. Wala akong pinalaman yun, kaya sabi rito ni Augustine, God's choice of us precedes in every sense our choice o pagpili sa Kanya. If the Lord had not chosen us, we never would have chosen to believe in Him. And because He chose His people without any view to their own merits or choices, His people will certainly believe. His predestination of us means we are His forever. Okay? Kaya sabi nga po ni Charles Spurgeon, kung ang naging basihan ng Diyos sa pagpili kung sino ang maliligtas ay ang mga gagawin ng tao, sigurado disqualified na, sabi ni Charles Spurgeon. Kaya salamat sa kanya, sabi niya, na bago pa lamang ako nakagawa ng masama o mabuti, sa mata ng Panginoon, ako ay kanyang minahal. So ano ho ngayon ang purpose ng predestination? Sa next slide, makikita ko natin ang purpose. He is working to make us like Jesus Christ. So ano ang sabi ng verse 29? That Jesus might have what? The preeminence, or that He might be the firstborn among many brethren. So yung word po na preeminence yan means in the Greek prototokos, na ang pakahulugan ay the exalted one. Ibig sabihin nun na doon po sa predestination, conforming us to Christ so that God, or rather Christ, will be glorified. Di ba yan naman po ang pinaka end, the chief end of man, which is what? To glorify God. There's no other chief end but to glorify Him. And how will God be glorified? He will conform His people into the image and likeness of His Son, Jesus Christ. Yan ho ang purpose ng predestination. And yan ho ang purpose kung bakit po tayo ay nagtitipon-tipon kada linggo, nag-aaral po tayo ng Biblia. Yan ho ang dahilan kung bakit pinaparaan din tayo ng Panginoon sa mga pagsubok para marami siyang maituro pa sa atin. Minsan ang pagka tayo ay malakas, masigla, at lagi yung abala, ay parang humihina ho yung ating pandinig sa mga sinasabi ng Diyos. Amen? Pero kung tayo ay nakahiga dahil may karamdaman tayo ay na-slow down ng Panginoon Diyos, so to speak, ay parang nagkakaroon ng megaphone yung boses ng Diyos. Mas lalong parang lumalakas na nadidinig ho natin. Ginagamit po ng Diyos yan dahil nais niya na magkaroon tayo ng faith that will be sanctified. Meron nga ho isang question ng isang brethren doon sa retreat, may Q&A, may part portion ng Q&A. At yung isang tanong po niya sa amin ni Pastor Mel, by the way, nanonood po si Pastor Mel pala, kasama ko po sa mga nagturo po noon. So yung isang question po niya sa amin ni Pastor Mel ay kung ang Lord ang siya nagbibigay ng faith, kung sa Kanya nanggagaling yung faith, bakit itetest pa niya yung faith natin? Kung galing naman sa Kanya yun. Maganda yung question, di ba? Galing sa iyo yung faith, so bakit mo itetest? Galing naman sa iyo. So pinaliwanag lang po namin na meron po kasi tinatawag na sanctifying faith. Meron po yung saving faith, yun po ay wala tayong kinalaman doon, gusto ang regalo ng Diyos yun. Pero yung sanctifying faith, meron po tayong cooperation para patuloy na ang gandang yung prayer ni Brother Elvis kanina, meron pang ang rhyme na tayo ay maging malinis, makinis at kawamis.
ng Panginoon Diyos. Amen? So, sinabi nga namin na yung ating faith ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Kung ang ginto ay kinakailangang linisin, i-purify, kung ang ating pananampalataya ay mas malinis pa o mas mahalaga kaysa sa ginto, hindi ho tayo pwedeng makatakas sa purifying work ng Panginoon. Sinabi ko nga doon sa brother na God is not an arsonist, He is a refiner. God is not an arsonist, but He is a refiner. Ginagamit ko ng Diyos yan, hindi para tayo ay pahirapan, for the sake of pahirapan lamang. Kung hindi para, para matanggal yung mga dross, yung mga marumi sa ating mga buhay at matitira na lamang ay kung ano magiging kawamis. Parang isang sculptor, di ba? Nagsisimula siya sa isang block. So yung gusto niya maging produkto ng block na yun, paano niya ma-attain? Kinakailangan he must continually chip away, carve, okay, little by little, hanggang sa ma-reveal na ho talaga kung ano yung mukha, kung halimbawa yung mukha ang kanyang palalamasin doon, na talagang yun mismo yung mukha na nais po niyang maging produkto nung black na yun. And God will continually do that, brethren, and we are, brethren, predestined to be conformed to the image and likeness of Jesus Christ. Sumunod ho sa golden chain of salvation ay yung calling. Sabi rin, and this whom He predestined, He also called. Now, the word call, literally, ibig sabihin po niyan ay to call in or to call unto. It comes through the preaching of the gospel. So, ang vehicle po niyan para sa panawagan ay ang ebanghelyo ng Panginoon Diyos. Tingnan niyo yung sabi ng Romans 10 sa next slide. Romans 10:14-17. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher? How will they preach unless they are sent? Just as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news of good things. However, they did not all heed the good news. For Isaiah says, Lord, who has believed our report. So faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Kaya po ito inilagay dito, isinama rito. Dahil meron ho kasing mga tinatawag na mga grupo. Of course, some would call them Reform or Calvinist groups. Again, we are not attacking any kind of group. Okay. Because we are not also attacking yung opposite naman, yung mga Arminians. Pero minsan may mga hyper-Calvinists na tinatawag, na kung saan ang kanilang tinuturo ay kung ikaw ay chosen, kung ikaw ay elected, pinili na ng Panginoon Diyos, wala nang lugar, hindi na kinakailangan na ikaw ay lumabas para magbahagi ng mabuting balita. Kasi kung talagang ligtas siya, ililigtas siya ng Diyos. Meron ding araw daw na siya ay kikilala sa Panginoon. So, in other words, hindi ho nila sinusunod yung pong Great Commission. Pero meron ho kasing meron pong vehicle. At ano ho yung vehicle? Kaya sabi niya, paano sila tatawag sa Kanya? How then will they call on Him in whom they have not believed? So kinakailangan nandun yung paniniwala, yung tawag sa Kanya. At paano sila maniniwala kung wala naman sila narinig tungkol sa Kanya? At kung walang mangangaral, yun po, walang preacher. At syempre, paano sila mangangaral kung hindi naman sila sinugo kung pinagdala? Kaya ho, kinakailangan
merong sinugo ang Diyos, may mga mangangaral ng Ebanghelyo, dahil sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, doon daw magkakaroon ng pananampalataya. Faith. It comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Ngayon, when it comes to calling, brethren, meron pong dalawang kategorya ang panawagan. Sa next slide, makikita mo natin na yung una ay ang general or universal call or calling. Pangalawa naman po ay yung internal or effectual calling. Ano po ba yung universal call? Sa next slide, makikita mo natin, meron po diyang isang halimbawa na nasa John 7:37 and 38. Sabi riyan, now on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone or whosoever is thirsty, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. So meron po diyang universal call ng Panginoon. Kaya sinabi niya rin na if anyone, or pwede mong gamitin na whosoever, ang sino mang nais. Kaya we can see here, brethren, yung third link doon sa chain ng kaligtasan. God's calling in time. This is God's calling in time. So, ang maganda mo sa verse na ito, okay, nasa verse 30 ho, we go from, galing mo tayo sa eternity past, at ano ho yun? Yung foreknowledge, yung predestination, di ba? God setting His love upon us, foreknowing us, and predetermining what to do with us. Ano yung predetermination? To make us into the image of His Son, Jesus Christ. But now, in history and in time, our experience is the calling ng Panginoon Diyos. Okay? So, ibig sabihin po yan, moreover, sabi ng verse 30, whom He predestinate, He also called. So now with calling, we are now, okay, mahal po ito, no? We are now moving, gumagalaw po tayo mula sa eternity past to the present time. At this very moment, the call of God, brethren, is the application of His eternal predestination. Yan ang yung yung tinatawag na making it a reality at the present time. So yung mga, ibig sabihin, yung mga na nakilala ng Panginoon at sinet niya na yung kanyang pagmamahal sa kanila, even before the foundation of the world, meron akong araw o oras sa kanilang buhay na mako-convert ko sila. Dahil sa nadinig na nila ngayon yung panawagan ng Diyos sa buhay nila. So, parang yung nangyari kay King Saul. So bago naging King Saul, si Saul of Tarsus na naging Paul, yung kanyang name later on. Sino mag-aakala na si Saul na siyang number 1 na kalaban ng mga Kristiyano, nagpatakulong sa mga Kristiyano, at nandoon nung namatay si Esteban, ay pinili pala ng Diyos. Diba? So, sino nakakaalam sa atin na yung pinaka-lukong tao sa kapitbahay natin, pinakamasamang tao na nakilala natin, ay maaring pinili rin ng Diyos. Wala akong nakakaalam eh. Di ba? Pero kung yung taong yun ay pinili niya, darating yung araw, ang Diyos na nakakaalam ng araw, oras at lugar na yung taong yun ay mako-convert. Marirealize niya na siya ay makasalanan. At kikilalanin po niya ang Panginoong sa Kristo bilang tanging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay.
So on our part, brethren, ang ating part po ay ano? Maging faithful lang tayo sa pag-share ng gospel. Kasi hindi mo naman alam eh. Sabi nga ni Charles Spurgeon, hindi naman nilagyan ng Diyos ng yellow ribbon yung mga chosen. Para yun lang ang share mo ng gospel. Ay, ito pala yung isang pinili ng Diyos, merong yellow ribbon. Wala ho eh. Para tayo ho ay patuloy na magkaroon ng compassion sa mga hindi pa Christian, and as the Lord gives us opportunity na mag-share ng gospel, we grab the opportunity na gawin ko yun. Yung binabanggit ko yan, ay yung tinatawag din po na effectual call. In the next slide, ano ho yung effectual call? Okay, borrowing from the statement of the Westminster Confession of Faith, and I quote, sabi rito, the effectual call is understood as God's sovereign drawing, hindi ko drawing yung pagkuha sa isang makasalanan, ilalapit sa Kanya, drawing of a sinner to salvation. The effectual call to a sinner so overwhelms his natural inclination to rebel that he willingly places faith in Jesus Christ. Marami na ako narinig na ganyang kwento. Na bago niya nakilala ang Panginoon, sobra ang kanyang rebellion sa Diyos. Na talagang yung buhay niya, parang yung isang paa niya, nasa impyerno na. Ganun kasama yung tao. Pero, there was one day in his life na nagkaroon ng 180-degree turn sa kanyang buhay. Na yung hindi mahal ng Diyos, biglang nagkaroon ng pagmamahal sa kanya. Na yung taong walang pakailam sa Biblia at pinagtatawanan yung Biblia, biglang nagkaroon ng interest. At mahal na mahal niya na ngayon yung mga nakasulat sa Biblia. At umiiyak pa siya. Yung tao na laging gumagawa ng kalukuhan sa kanyang kapwa niya, biglang ngayon nagkakaroon na ng malasakit sa kanyang kapwa. Because yun yung effectual call eh. Ino-overrule yung kanyang natural inclination na magrebelde sa Diyos. Kaya ngayon, nilalagak niya na ang kanyang buong buhay through faith in the Lord Jesus Christ. At magtataka yung tao na, teka, bakit? Ano ba nangyayari sa buhay ko? I'm sure, if you are a believer, alam niyo yung ibig ko sabihin. Hindi naman ako dating ganito. Alam niyo, nung nakilala ko ang Panginoon at biglang nagsimula na ako magbasa ng Bible araw-araw, tapos kinakaugnay ako ng Diyos. Nung nasabi ko sa sarili ko, ito kaya yung sinasabi nila na pag nagbasa ka ng Bible, mababaliw ka. Tama ba itong nangyayari sa akin? Pero hindi mo naman mapigilan. At saka ikaw ay nandoon yung saya, yung kapayapaan, nandoon yung alam mo na God has done something great in your soul sa kaluluwa mo. Alam mo na nawala yung shame, yung guilt, yung takot mo in facing this holy God. Alam mo sa sarili mo. At naghahanap ka ngayon ng mga iba pang mga katulad mo. At dadaling ka ng Diyos sa isang iglesia. At doon ka nagkakaroon ng kasiyahan na kasama mo ang mga taong niligtas din ng Panginoon. Hanggang sa malaman mo ang iyong panawagan at ikaw ay magsisilbi na rin sa iglesia. Sa effectual call na ito, ang sabi ng Panginoon sa next slide, no one can come to me unless the Father who sent me draws them. Amen? So, sino ho ang nagbibigay, nagdadala kay Kristo? Trabaho rin po ng Panginoong Ama, Panginoon Diyos. Kaya ho, hindi yung tatay mo nagdala sa iyo sa Panginoon, nag-share lang siya ng gospel sa iyo. Minsan may narinig ako na,
Alam mo, Pastor, ako nagdala dyan sa Panginoon. Siguro ko nag-introduce, pwede po yun, di ba? Pinakilala mo ang Panginoon sa Kanya, pero hindi ho tayo ang nagdadala ng tao sa Diyos. Trabaho po ng Diyos yun. Siya ang nagdodraw ng kaluluwa para ho sa Kanya na makakilala at maligtas niya. Sabi ho ng 2 Peter 1:3, God called us by His own glory and goodness. Amen? Panawagan ho ng Diyos para sa Kanyang kalwalatian, sa ating ultimate good. So, punta na tayo sa pang-apat. The fourth link sa salvation po ng Panginoon is the word justified. Of course, hindi ko natin masyadong elaborate ito na kasi nga, dinaanan na ho natin yung word na justification. Remember sa Romans 3 pa lang, yung kalagitan ng Romans 3, the whole of Romans 4, and then yung first part ng Romans chapter 5. Pero, just as a short review lang, tingnan ko natin uli yung meaning ng justification. Next slide. So, yung meaning ko niya, it is a legal declaration. When God justifies someone, they are declared righteous and will not be made to pay for the sins in an eternal sense. So, borrowing from the definition na binigay po na isang Christian vlogger na si Jessica Udall. Now, another related meaning mo rito, next slide, nagaling naman po of course sa the late great theologian na si R.C. Sproul. Sabi niya, in justification, God declares sinners righteous in His sight, in the divine law court. According to Scripture and the Reformed tradition, justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. In justification, God forgives the sins of His people and imputes Christ's righteousness, puts it on their accounts before Him, to them solely on the basis of Jesus' sinless life, atoning death, and resurrection. Kaya ho ang nagde-declare na tayo ay nakawalang sala na, ay hindi ho tayo. Yun ho ay lahat galing at gawa ng Diyos. So, sa Kanyang paningin, na tayo ho ay acquitted, not because we have proven ourselves innocent, but because an innocent one died on our behalf. Kasi hindi, remember, God's grace is not cheap. We don't believe in a cheap grace. Na kung saan pipikit mata na lang ang Panginoon sa mga kasalanan ng sanlibutan at dahil sa Kanyang pagmamahal, sasabihin na lang na, o sige, ligtas na kayo. Hindi ko ganun ang grace ng Lord. Someone has to pay to deal, brethren, with the wrath of the Father. And the propitiation of the work of Christ on the cross, brethren, ay tinanggal niya yung puot ng Diyos sa mga makasalanan sanlibutan. At dahil po dyan, yung pong kaligtasan natin is by grace alone, sabi niya si Sproul, through faith alone in Christ alone. At syempre, alam mo natin yung verse na tumutukoy ho dyan. In the next slide, we look at two verses. Una, Ephesians 2:8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. Ito ho ang kung meron ho akong life verse, ito ho ang aking life verse. Ephesians 2:8 and 9. Ito ang ginamit ng Diyos para ako ay ma-born again. December 25, 1982. Narinig ko ho yung mensahe niya. At sa awa ng Diyos, diyan ko po nakilala ang Panginoon. Kaya tuwing December 25, hindi ho Pasko ang iniisip ko. Ang iniisip ko lagi yung grasya ng Diyos na siyang nagligtas sa akin. Kaya ho, i-greet niyo ako ng birthday ho, pagka October 10. December 25 na lang. Spiritual birthday po ng inyong pastor.
Sa pangalawang verse natin, 2 Corinthians 5:21, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Kaya dyan makikita natin na yung kasalanan natin, kanino ho inilipat para mapagbayaran? Kay Kristo. Nang sa gayon tayo ang makinabang dahil ang inilagay sa atin pagkatapos ng alisin yung kasalanan and the curse of sin in place of that, in-impute po. Nilagay yung isang bagay na in the first place, ever since we were born, wala ho sa atin yan, yung katuwiran ni Kristo. And that's why we are under God's favor because we have the righteousness of Christ imputed in us. And once it is imputed, it cannot be recalled. It can never be removed. For the gifts of God are irrevocable. Sabi ko ng book of Romans. In the next thing that we can see, ito na yung pangulit. Pero kung baga sa pelikula, ito na yung climax na. Di ba minsan pag tayo nanonood ng mga pelikula, lalo na pagka Netflix, di ba, mayroong season 1, tapos mayroong episode 1. Minsan hindi ka na makahintay. Tignan ko na nga yung last episode. Pag nalaman mo na yung last episode, pag balikan mo na yung mga earlier episodes, parang nabawasan na yung kaba mo, baka, kinakabahan ka, baka yung bida, mamatay. Kasi mga ganong pelikula. Alam niyo, sa kasagsagan po ng pandemic, meron kami isang pinunood na pelikula na, of course, nasa inyo yun, kung gusto nyo panoorin, pero kung ako tatanungin nyo, huwag nyo panoorin. Wala siyang episode, parang movie lang siya. Hindi, meron pala siyang mga episodes, Korean siya. So maganda yung mga episodes. Tapos, yung pinakahuling scene, masaya na Parang, magbabakasyon na yung lead actor saka yung lead actress. Magbabakasyon na sila, makikita na sila actually. Kasi nauna yung babae doon sa isang resort. So, nag-drive na yung lalaki, tapos, may nangyari sa kanyang masama. Patay. Kaya, pinakaayaw kong pelikula yun. At parang imposible pa. Dahil ang bilis-bilis ng takbo ng kotse niya doon sa highway, tapos yung trajectory ng baril na galing sa isang yate na nasa gitna ng dagat. Pero na-bullseye po siya. Patay. I'm sure hindi nyo na panonoorin kasi nakwento ko na sa inyo yung ending. Yun ang pelikula ng Iris. I-R-I-S. Ewan ko kung baka yung iba sa inyo napanood. Pero alam nyo ho, purihin ng Diyos, sa kahuli-hulihan po ng istorya ng buhay natin, hindi ho masaklap. Hindi ho nakakainis ang katapos-tapusan ng buhay po na. Dahil yung pinakahuling link ng God's saving purpose in salvation is our glorification. Sabi ho ni Pastor Ray Pritchard sa next slide, in-explain ho niya yung term na ito. What does it mean to glorify? It means to be clothed with the glory that God Himself has. Of course, i-clarify lang po natin, hindi ibig sabihin ito na, I'm sure ito rin yung ibig sabihin ni Pastor Ray Pritchard, hindi ibig sabihin na we have the very same essence that God alone possesses. No? Sinasabi lang po niya yung ating pong pagiging free from all imperfections. We will be clothed with the glory that God Himself has, and all that heaven has is given to you when you are glorified. At sabi niya, wait a minute. This text is telling us that God not only saves you, He glorifies you. And that happens when you die, when you go to heaven, when you are in the presence of the Lord. Amen? So
So, does this make us excited, brethren? Na yung pinaka-huling chapter ng buhay natin, glorification. Parang sa basketball, no? Hindi mahalaga kung ano, kung ikaw ay nananamangan ng end of first quarter, second quarter, third quarter. Kasi minsan sa buhay natin, feeling mo, nananamangan ka ng job. Parang dehado ka sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero tulad ng basketball, ang mahalaga, ikaw ba yung may pinakamaraming score at the end of the game? Kasi yun ang i-declare ng panalo. At purihin ng Diyos, ganun po sa atin. God will make right every wrong thing. God, who is a God of righteousness and justice, will make sure that the final vindication will be experienced by His people. God is on our side. And malapit na tayong pumunta roon sa verse na, if God is for us, who can be against us? Now, notice in the next slide, notice the tense of all these verbs. Yung word na foreknew, predestined, called, justified, glorified. Ano ho mga tenses po yan? Sila ho lahat ay nasa past. Past tense. As far as God is concerned, tapos na ho sila. Kaya nga, everything is history para sa Diyos. Pero tayo, siyempre, tayo yung mga finite beings. Ang history sa atin ay, for example, after this fellowship, history na ho ito. In the books already. Yung BRCM Fellowship, December 10. Kasi hindi ho natin nakikita eh. At nararanasan pa yung mangyayari after this fellowship. But for God, as far as He is concerned, because He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end, everything is history in His eyes. Kaya nga ho, He is able to work, can cause all things to work together. He knows the future, the present, and the past. Sabi ho uli ni Ray Pritchard, next slide, inelaborate ko niya, how can God speak of our future glorification in the past tense if it hasn't even happened yet? The answer is this. It is so certain that God speaks of it as past tense, even though it is still future to us. In God's mind, past, present, future are all the same. In some sense, we cannot fathom our glorification has already happened. It is so certain that God can speak of it in the past tense. Nung nag-tripit po yung Chicago Bulls noong 1996, yung unang second tripit po nila yun. Sorry, 1998 po. Yung second tripit nila. The day before the game na sila po ay nasungkit nila yung championship. Nakagawa na ho ng mga championship banner, nandun na ho yung mga balloons na babaksak at the end of the game. Nandun na ho yung mga naka-print na ho, nakatahi na ho yung mga jerseys na nakalagay na 3-pitch. Nandun na ho yung mga litrato ng mga players. Kompleto na ho. At sabi nung isang kakilala, nung manager ng Chicago, bakit gumawa na kayo ng mga ganyan? Paano kung matalo kayo? Sayang naman lahat ng mga yan. Ang sagot niya, ay hindi. Kasi sinabi sa amin ni Michael, sigurado panahon kami. And pag sinabi ni Michael, gagawin niya yun. Ganun ho. Pero alam niyo, siyempre, alam naman natin na tao lang si Michael. Although natupad naman yung kanyang promise, na talagang nanalo sila the following day. Kasi para kay Michael, it's a done deal already. Hindi pa sila pupunta sa port para maglaro sa mind niya, it's already a done deal. Pero siyempre, may mga times na just like Michael, tayo, minsan nakala ko natin, it's a done deal. Biglang
may mga twists and turns sa buhay po natin na hindi natutuloy. Yung mga akala po natin na kumbaga sa in the bag na. Pero sa Panginoon Diyos, God never fails. He causes all things to work together for good to those who love Him and to those who are called according to His purpose. Kaya nga po, nandun po yung ating certainty na what God has begun, for sure He will finish till the end. Ang ganda ho nung sabi ni Vernon McGee, I think this is the last slide, second to the last slide mo natin. Vernon McGee explained it this way: if God foreknew 100 people, then He predestined 100. If God predestined 100, He called 100. If God called 100, He justified 100. If God justified 100, then He glorified 100. It is not as if God starts out with 1-5, but loses some in the process. It is not as if He foreknows 1-5, then He predestines 1-2, then He calls 800, then He justifies 400, and only has about 60 or 70 left to finally take to heaven. So hindi ko yan parang nagsimula na mag-enroll na meron pong 1,000 students, tapos nag-graduate, 100 na lang. Hindi ko ganoon ang panawagan ng Panginoon Diyos. Ni isang kaluluwa, kung siya ho ay God foreknew him, God predestined him, God called him, God justified him, then He will also glorify that person. Wala hong casualties sa kaligtasan ng Panginoon Diyos. Aren't we glad, brethren? Aren't our hearts be filled with thanksgiving this day for God's saving purpose sa buhay ko natin? Pwede ko natin panghawakan ito, kaya nilagay ko sa last slide ko natin. Ang sinabi ko rito ng Panginoon Jesus, the Father is greater than I, and the Father has put them in His hands. He said, no one is able to pluck them out of my Father's hands. Ay manalangin. Purihin kayo, O Diyos. Tunay, Panginoon,